Magsisimula ang ating kwento sa paaralan ng Zhongguang High School, at may hawak ang isang lalaki na sports run timer para malaman nito kung gaano kabilis ang isang manlalaro na makarating sa finish line. Sa sandaling ito ay hindi maalis ang tingin ng dalawa nilang senior dahil hinihintay nila ang tamang oras ng kanilang pagtakbo. At makikita naman natin ang mga estudyante na inaantay ang pagpito para sila ay mag-umpisang tumakbo. Sa sandaling ito ay narinig nila ang pito ng kanilang senior hudyat para sila ay tumakbo. Ngunit nagulantang naman ang isang estudyante dahil hindi nito inaasahan na mabilis ang kanyang kasabay. Ang lalaking ito ay ang pangunahin nating bida na si Lee Kangwei. Sa oras na ito ay hindi makapaniwala ang tatlo nilang senior na mabilis na nakarating sa finish line si Lee Kangwei sa loob lamang ng 10.68 seconds. Ikinabigla ito ng lalaki dahil siya lang ang kauna-unahang estudyante na umabot lamang sa 10.68 seconds sa finish line. Dahil ang karamihan ay umaabot ng 30 hanggang 20 seconds bago sila makarating. Labis naman ang tuwa ng babae dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito kabilis tumakbo kung isa ba siyang atleta. Ngunit humiga naman si Lee Kangwei habang ito'y hinihingal. Napangiti naman ito dahil sa kanyang naririnig sa kanilang mga seniors. At hindi naman nagtagal ay nilapitan naman siya ng kanyang mga classmates na nanunood sa kanila. At sinabihan naman siya ng lalaking matangkad na siya ay napakabilis tumakbo. At wika din ng isa kung siya ba ay isang atleta dahil sa kanyang talento. Ngunit napangiti naman si Lee Kangwei. At itinanggi na lang nito na hindi siya mabilis at isa pa ay hindi din siya isang atleta. Subalit napalingon naman si Lee Kangwei sa isang estudyante na tumatakbo. Napatili naman ang dalawang babae sa lalaking nakaputing damit dahil naunahan pa nito ang isang lalaki at isa pa ay kilala ito sa kanilang paaralan. Dumaan naman sa harapan ni Lee Kangwei ang kanyang classmate ngunit siya ay nayayabangan dito. At ilang sandali lamang ay tuluyan na rin nakarating sa finish line ang lalaking ito sa loob lamang ng 12.28 seconds. Siya ay si Choi Il-ruk na isang basketball player sa kanilang paaralan. Namangha naman ang dalawa nilang senior na lalaki dahil si Choi Il-ruk ay mabilis din siyang tumakbo at kung ano ang kanilang practice na ginagawa. Ngunit itinanong naman ng nakadilaw na buhok na babae sa katabi nito, na si Choi Il-ruk ay matangkad at mahaba ang legs nito at mukhang mas mabilis pa siya, subalit napahawak na lang sa mukha ang isa dahil sa kapugian ni Choi Il-ruk. Sa sandaling ito ay bahagyang nainis naman si Lee Kangwei at sinabi na lang nito na siya ay mas mabilis pa dito. Dagdag pa nito na ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa matatangkad na lalaki. At sa sandaling ito ay sinukat na ang height ni Lee Kangwei. At sinabi ng kanilang senior na siya ay nasa 167.8 centimeters. Subalit napahawak naman sa ulo si Lee Kangwei at ito'y nadismaya dahil hindi man lang nadagdagan ng 1 sentimetro ang kanyang height. At sumunod naman si Choi Il-ruk at umabot naman ito sa 178, 2 centimeters ang kanyang height. At natuwa naman ang teacher na nadagdagan ang kanyang taas. Ang taas at personalidad. Na ang dalawang magkasalungat ay bumuo ng isang kawili-wiling tunggalian mula sa simula ng semestre. At sunod naman ay ang paramihan ng push-ups na kasalukuyang nasa 54 na ang nakuha ni Lee Kangwei. At sa oras na ito ay natapos na rin ang kanilang push-ups at lamang ng 10 si Lee Kangwei kay Choi Il-ruk, na ikinatuwa naman ng ating bida. At tulad ng inaasahan nila kay Lee Kangwei na athletic sense ay hindi malayo sa isang atleta. Ngunit ang susunod nilang gagawin ay ang palayuan ng pagtalon. At walang alinlangan naman na nauna si Choi Il-ruk sa kanilang dalawa at makikita natin na nag-umpisa na itong tumalon. Natuwa naman sila dahil sa resulta ni Choi Il-ruk na nasa 282 centimeters ang nakuha nito. Subalit sa oras na ito ay nadismaya naman si Lee Kangwei dahil sa pagkakataong ito ay natalo ulit ito. Ngunit napahawak naman sa mukha ang lalaki at iniisip nito na hindi sila nagpapatalo sa kanilang fitness test. At wika naman ng isa ay tabla ang kinalabasan ng kanilang fitness test at parehas silang tig-5 score. Ikinatuwa naman nila ito dahil nalagpasan nilang dalawa ang class records at itinadhana talaga silang mag-rival. At makalipas ang ilang oras ay nalipat tayo ng eksena sa loob ng kanilang classroom. At makikita naman natin ang tatlo na nag-uusap. At sinabi ng classmates ni Lee Kangwei kung manalo pa ito ng isa pang beses ay manlilibre siya ng pagkain dahil hindi niya ito dapat palampasin sa tabla ang kanilang score. Ngunit napaisip naman sila kung ano ang dapat nilang laruin. At dagdag pa ng isa na syempre na silang dalawa na mag-rival ang pinakamalaking topic ng kanilang semester. Ngunit wika naman ng isa. Kahit anong laro at kung paano kaya kung soccer ang kanilang paglalabanan.
Ngunit ipinahayag naman ng isa na hindi pa sila nakakapaglaro ng soccer. Subalit nagsaad naman si Lee Kang-wei na kahit ano ang kanilang paglalabanan ay hindi niya ito uurungan at wala siyang pinipiling sports kung ano ang kanilang gusto. Subalit sinabi ng isa kung basketball kaya ang kanilang paglabanan na agad naman ikinabigla ni Lee Kang-wei. At iginiit ng kanyang classmates na basketball na lang ang kanilang paglabanan para makita na nila kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Ngunit wika naman ng isa ay si Choi Il-rak ay isa siyang basketball player. At isa pa ay talo si Lee Kang-wei sa height at kitang-kita ang pagkakaiba nilang dalawa na iyon ay magiging magaspang at magiging paborito kay Choi Il-rak. Sa narinig naman ni Lee Kang-wei ay nagpintig ang tinga nito na kanyang ikinainis. At agad nitong sinabi na sa tingin niya ay hindi pa siya nakakalaro ng basketball. At ipinalandakan pa nito noong elementary at middle school pa siya ay tinatawag siyang magaling na bata sa paglaro sa larangan ng basketball. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang classmate kung totoo bang alam niya maglaro ng basketball. Subalit sarkastiko naman na sumagot si Lee Kang-wei at kanyang ipinarinig pa ito kay Choi Il-rak habang ito'y natutulog. Wika nito na syempre ang matatangkad na manlalaro ay iniisip lang na magaling sila. Ngunit kapag sinubukan mo sila wala silang espesyal, at pumunta lang dito si Choi Il-rak dahil hindi siya nakakapagkat sa basketball. Ang kanilang paaralan ay walang tunay na basketball team, kung magaling lang sana siya sa isang prestihiyosong paaralan tulad ng Gunam High. Sa narinig naman ni Choi Il-rak ay agad naman itong tumayo na ikinabigla naman nila. Sa sandaling ito ay pinagpawisan naman ng dalawa ng malamig at kanilang itinanong kung narinig ba niya ang lahat ng kanilang pinag-usapan. At sa oras na ito ay nagsimula ng maglakad si Choi Il-rak, ngunit nakatingin naman si Lee Kang-wei sa kanya habang ito'y palapit. At sa sandaling ito ay nagtitigan ng dalawa at nagpapakiramdaman at ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Ngunit itinanong naman ni Lee Kang-wei kung ano ang kailangan nito. Subalit na bahala naman ang dalawa dahil nararamdaman nila ang init ng intensyon ng dalawa at kanilang aura na parang ito na ang kanilang final na labanan na gamit ang kanilang kamao. Ngunit nanatiling nakatingin parent si Choi Il-rak at nag-iisip ito kung ano ang kanyang sasabihin. At ilang sandali lamang ay napabuntong hininga na lang ito at ayaw niya ng gulo. At sinabi na lang nito na kukunin lang niya ang milk at dinaanan lang niya si Lee Kang-wei. Subalit sinundan naman siya ng tingin nito. Agad naman nagtungo ito sa babaeng estudyante na may dalang milk at kumuha ito ng isa at walang atubiling ininom nito na ikinagulat naman ng babae. At nang maubos na niya ito ay kumuha pa siya ng isa ngunit sinabihan naman siya ng babae na kada isang estudyante lang ang milk na ito. Subalit ang kinuha nitong milk ay ipinatong niya sa ulo ni Lee Kang-wei. At sarkastiko nitong sinabi na kailangan niyang inumin ito kaagad, kung gusto niyang lumaki kahit 1 centimeter lang. Sa sinabi ni naman ni Choi Il-rak ay nanliit naman si Lee Kang-wei dahilan para ito'y magiba ng mode. Subalit makikita naman natin ang dalawa na labis silang nagalak sa kanilang narinig na pang-iinsulto ni Choi Il-rak na talagang malaking insulto ito sa ating bida. Habang naglalakad si Choi Il-rak pabalik sa kanyang upuan ngunit tinawag siya ni Lee Kang-wei para ito'y mapalingon. At nakita nitong sumugod ito nang hindi niya inaasahan at handa nang magbitaw ng suntok. Tumalon naman si Lee Kang-wei para maabot nito ang mukha ni Choi Il-rak na suntukin. At sa mga oras na ito ay tuluyan na silang nag-away at maririnig natin ang bawat suntok nila. Ngunit sa kanilang ginawa ay pinatawag silang dalawa ng kanilang principal at agad silang nagtungo sa faculty office. Sa loob nito ay pinapagalitan naman sila ng kanilang principal at sinabihan sila. Nakakatungtong lang nila sa high school at gumagawa na sila ng gulo at sila ay pinarusahan. At hindi na dapat itong mangyari sa susunod pa at mag-ayos silang dalawa. Ngunit seryoso naman ang dalawa habang nakikinig at sa kanilang kalooban ay hindi matatawaran ang kanilang galit sa isa't isa. At makalipas pa ang oras at sa labas ng kanilang paaralan, ay makikita naman natin ang tatlo na pauwi na dahil tapos na ang kanilang classes. Nag-usap naman ang dalawa nitong classmate at itinanong ng isa kung sino sa kanila ang nanalo. Agad naman ipinaliwanag ng kalbo na si Choi Il-rak ang unang damogo ang ilong kaya hindi ibig sabihin ay nanalo si Lee Kang-wei, kaya nangangahulugan na tabla lang ang nangyaring labanan nila. Ngunit lumapit naman ang isa kay Lee Kang-wei at kanyang inakbayan ito at itinanong nito kung sino sa kanila ang nanalo sa kanilang labanan. Subalit marihin naman na sinabi ni Lee Kang-wei na hindi niya alam. At sinabi pa nito na ang kanyang kamay na parang nagkaroon nito ng injury na nararamdaman niya ang sakit dahil sa nangyari. Ngunit nagpatuloy naman na nag-usap ang dalawa na si Lee Kang-wei pa rin ay lumaban ng husto, at nagawa niyang harapin ng isang lalaki na lampas sa 2 metro ang taas ng ganon.
Sumang-ayon naman ang isa at kung siya yun ay hindi siya maglalakas loob na sumuntok. Subalit sa oras na ito ay malalim naman ang iniisip ni Lee Kang-wee. Dahil naalala nito nang nasa office sila ay nakita nito ang kamay ni Choi Il-rak. At sinubukan niyang pigilan ang sarili nitong sumuntok at sana ayos lang siya. Ngunit biglang naman tinawag si Lee Kang-wee ng kanyang classmate na ikinagulat nito. At inaya siyang pumunta sa PC Cafe at sila ay maglaro ng League of Legends at kakarangkap lang niya sa master kanina. Natuwa naman ang kalbo at kung pwede lang ay buhatin siya nito sa kanilang laro at siya na lang ang mag-jungle. Subalit marihin naman na tumanggi si Lee Kang-wee dahil meron pa siyang gagawin sa ngayon at wika pa nito na sana ay malo-streak sila sa kanilang laro. Ngunit dumiretso naman sa basketball court ang ating bida para ito'y magpalipas oras. At sa pagsapit ng gabi ay napunta tayo sa labas ng mga gusali. At makikita natin si Lee Kang-wee na kakarating lang sa kanilang bahay. Ngunit sinalubong naman siya ng kanyang ina at sinabihan niya ito kung bakit gabi-gabi na lang siya umuuwi. At sumagot naman ito na kasama niya ang kanyang kaibigan na naggala. Ngunit napansin naman ng kanyang ina ang kanyang sugat sa mukha at itinanong nito kung ano ang nangyari at siya ba ay napasok sa gulo. Ngunit agad naman na itinanggi ito Lee Kang-wee na walang nangyari. At pinagtatanggal nito ang kanyang mga damit at ito'y dumiretso sa CR para ito'y maligo. At wika naman ng kanyang ina na siya ay magkuskus ng balat para matanggal ang alikabok sa katawan nito. Ngunit nagsaad naman ang kapatid nitong babae at sinabi nito sa kanilang ina na alam niya kung bakit gabi-gabi na lang umuuwi ang kanyang kuya. At itinanong ng kanilang ina kung bakit at ano ang pinaggagawa nito. Subalit nalipat naman tayo ng eksena kung saan nakahiga na si Lee Kang-wee. At sa oras na ito ay iniisip nito ang nangyari kanina at ang sinabi ng kanyang classmate na medyo mahirap pa rin ang basketball lalo na sa napakalaking gap ng height nilang dalawa. At yun ang malaking kalamangan ni Choi Il-rak. Dahil dito ay bumalik sa kanyang alaala nung siya ay naglalaro pa sa loob ng court at talagang naghihiyawan na ang mga tao kapag siya na ang nakahawak ng bola. At mabilis siyang nag-drive ng bola dahil naghahabol sila sa oras at puntos. At sumigaw ang dati nitong coach na nabilasan niyang tumakbo at makascore. At nang ito'y nakahanap na ng tamang posisyon ay agad itong tumalon para mag-shoot ng bola. Subalit nanlaki na lang ang mata nito dahil sa taong nasa kanyang harapan. Na isang matangkad na lalaki na sumabay sa kanya para siya i-block dahil dito ay nagawa siyang pigilan nito. Sa nangyaring yun ay nakaramdam naman ng inis si Lee Kang-wee kaya doon nagsimula ang lahat kung bakit galit siya sa taong matatangkad. Agad naman itong nagkumot at hintayin lang ni Choi Il-rak bukas ang kanilang labanan dahil hindi siya magpapatalo sa kanya. Sa pagsapit naman ng umaga ay napunta tayo sa paaralan ng Jongguang High School. At makikita natin si Lee Kang-wee na patungo sa loob ng kanilang classroom. Ngunit ito'y dumiretso kay Choi Il-rak dahil gusto niya itong haminin sa larong basketball. Napalingon naman si Choi Il-rak sa pagtawag sa kanya ni Lee Kang-wee at hindi nito lubos maisip kung ano na naman ang kailangan nito. At sa sandaling ito ay bahagyang nagkatitigan na naman ang dalawa at naghihintayan sila kung sino ang unang magsalita. Ngunit nakita naman sila ng kanilang classmate kung may round ba na magaganap ngayon sa pagitan nilang dalawa. Nagsalita naman si Choi Il-rak at sinabihan niya si Lee Kang-wee kung ano ba ang kanyang gustong mangyari. Ngunit sinabi naman ni Lee Kang-wee na kamusta ang masuntok nitong palso niya sa kamay. Agad naman na ipinahayag ni Choi Il-rak na parang unan ngunit ang kanyang suntok ay nasaktan nito pero okay lang siya at huwag siyang mag-alala. Ngumiti naman si Lee Kang-wee dahil sa kanyang nalaman ngunit itinanong ulit nito kung ayos lang ba talaga ang kamay nito. At biglang niyang inilapag sa lamesa nito ang dala niyang damit na jersey at wristband at kalimutan na nila ang nangyari kahapon. At kanyang hinamon nito na maglaro sila ng one-on-one basketball game. Pag nanalo siya aaminin niya na magiging under siya sa kanya at no excuses. Sa tinura naman ni Lee Kang-wee ay nagalak naman ang kanilang mga classmates sa kanilang narinig na paghamon nito kay Choi Il-rak sa paglaro ng basketball. Ngunit sinabihan naman siya ni Il-rak na siya ay kasama sa basketball team. Tumayo naman ito sa kanyang upuan at hinarap si Lee Kang-wee. At sarkastiko nitong sinabi kung makakascore si Lee Kang-wee kahit isang puntos ay aalis siya sa team. Ngunit napangisi naman si Lee Kang-wee at wika nito na siya ay confident sa sarili. Pumayag naman ito at kung hindi naman siya makascore, ay siya ay magiging aso nito na sunod Sunoden sa kanya. Dahil dito ay nagkasundo ang dalawa sa kanilang pastahan. At makalipas pa ng ilang minuto ay nalipat tayo sa basketball court ng Jongguang High School. Sa loob nito ay makikita natin ang dalawa na nagwa-warm up para sa kanilang laro.
At kumalat ang balita sa kanilang paaralan na sila ay maglaro ng one-on-one basketball game. Ay agad nang nagtungo ang maraming estudyante sa court para makita nila kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Nagsaad naman ng ibang estudyante na si Choi Il-rock at si Lee Kang-wee ay mula sa Class 3 ay nagpunta dito para patunayan kung sino talaga ang mas magaling sa kanila. At sa pagkakataong ito ay basketball din ang kanilang gagawing labanan. At sinabi naman ng kaibigan ni Lee Kang-wee na si Choi Il-rock ay siya ay mag-quit sa basketball team kapag matalo ito. At si Lee Kang-wee naman ay siya ay magiging aso ni Choi Il-rock kapag matalo ito. Subalit hindi naman lubos maisip ni Choi Il-rock na marami ang manunood sa kanila. Ngunit pang-iinsulto naman na sinabi ni Lee Kang-wee sa kanya na bakit siya kinakabahan. Mukhang isang malaking karamihan na tao ang dumating upang makita ang kanyang pagreretiro sa paglaro ng basketball. Ngunit sa oras na ito ay hawak na ni Choi Il-rock ang bola at nasa gitna siya ng free throw. At kanyang ipinaliwanag kay Lee Kang-wee na 1 point kada isang basket at kung sino ang unang maka 11 points ay siya ang mananalo. At sa oras na ito ay nag-umpisa ng mag-free throw si Choi Il-rock nang walang alinlangan. At sa kanyang pag-shoot ay walang mintis nitong naipasok ang bola sa ring. At sa kanilang pag-free throw ay kung sino man ang unang makashoot ng bola ay siya ang magpapasya kung sino ang magsisimula ng kanilang laro. Ngunit nagsaad naman si Choi Il-rock at binigyan niya ito ng partida si Lee Kang-wee na isang basket lang ang kailangan nito para manalo. At sa paghawak naman ni Lee Kang-wee sa bola ay sumagot naman ito na mas mabuting panatilihin ang kanyang salita. At nag-umpisa na din itong mag-shoot na may kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa kanyang pagbitaw ng bola, ay alam niyang hindi ito papasok dahil mahina siya pagdating sa malayo ang pag-shot. At ilang segundo lang ay airball ang kinalabasan at hindi man ito sumayad sa ring kaya ito'y pinagtawanan ng mga kapwa niyang estudyanteng nanunood sa kanila. Dahil dito ay nag-asar naman si Choi Il-rock at binuksan nito ang lebro at naghahanap ito ng pinakamadaling paraan para sumunod ang mga aso. Ikinainis naman ito ni Lee Kang-wee at sinabihan niya ito na ibaba nito ang libro dahil hindi pa sila tapos maglaro. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang dalawa habang sila ay tumatawa kung marunong bang maglaro si Lee Kang-wee. Dahil sila ay hindi naghahagis ng airball pagdating sa free throw. Sa sandaling ito ay hawak na ni Choi Il-rock ang bola at sinabi nito na kung puro usapan lang ay mas mabuti na walang awa. At mas mabuting ihanda na niya ang tali pagkatapos ng kanilang laro. Agad naman nag-umpisang mag-dribble si Choi Il-rock hudyat para magsimula na ang kanilang laro. Agad naman hinaranggan siya ni Lee Kang-wee ngunit isang bangga ang inabot nito kaya bahagyang napa-atres ito. Hindi naman inaasahan ng isang estudyante na mag-post ng ito mula sa 3-point line. Ngunit sa kada dribble ni Choi Il-rock ay ginagamitan niya ito ng kanyang pisikal na lakas para itulak sa loob. At sa oras na ito ay napapamura na lang si Lee Kang-wee dahil hindi niya kayang pigilan ito sa pag-screen. At nang makahanap ng pagkakataon si Choi Il-rock ay isang hookshot ang kanyang ginawa at ito'y nakascore. Sa kabilang banda, na-inlove naman ang dalawang babae sa ginawa ni Choi Il-rock. Dahil mas astig pa siyang tignan kapag naglalaro na siya ng basketball. Sa sandaling ito ay hawak muli ni Choi Il-rock bola at sinabihan niya si Lee Kang-wee na kahit hindi siya makasabay ay hindi naman masama para sa kanya. Ngunit pinatahimik naman siya nito at maglaro na lang sila. At sa oras na ito ay nagawang makalusot ni Choi Il-rock sa hindi mahigpit na pagbabantay ni Lee Kang-wee at mabilis itong nag-dribble. At nang malapit na ito sa ring ay bigla itong tumalon at sinubukan pa siyang pigilan ni Lee Kang-wee sa paghila ng kanyang short. Ngunit nanlaki na lang ang mata ni Lee Kang-wee dahil hindi nito inaasahan. At isang pag-dunk ang ginawa ni Choi Il-rock na nagpagulantang sa kanilang lahat. Dahil dito ay napasigaw ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan. Dahil ito ang kanilang kauna-unahang nakita ng isang pag-dunk sa personal at napakaastig at nakakabaliw. Nagsaad naman ang kanilang classmate na paano niya ito pipigilan at kahit gaano man kabila si Lee Kang-wee ngunit sa footwork ay ibang antas si Choi Il-rock. Labis naman ang pagod ni Lee Kang-wee kahit anong gawin niyang pagbabantay dito ay nagagawa siyang lusutan nito sa pamamagitan ng lakas dahil siguradong nagdesisyon na si Il-rock na tatalunin siya nito. Sa basketball ay lamang ang height ng isang player na nagpapatunay na totoo ang kasabihan, at patuloy na umiskor si Choi Il-rock sa mga dulang nakabatay sa taas. Bago ang mahabang iskor ay ang score ni Choi Il-rock ay nasa 10 na. Ngunit si Lee Kang-wee naman ay hindi pa nakakascore at isang basket na lang ang natitira para tapusin ang kanilang laban. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang lalaki na hindi patas ang kanilang labanan.
At wika din ng babae na ano ang naisip ni Lee Kang-wee na hamonin si Choi Il-rak sa basketball. Nakita naman na hindi siya mananalo dito. Subalit sa sandaling ito ay nag-umpisa ng mang-asar ni Choi Il-rak at sinasabihan niya si Lee Kang-wee na puppy. At sarkastiko nitong sinabi na sa tingin niya ang tuta ay magiging isang magandang pangalan, cute at maliit na tulad niya. Dahil dito ay nanggagalaiti si Lee Kang-wee. At hindi siya papayag na mangyari yun. Sa sandaling ito ay sumugod na naman si Choi Il-rak at talagang hindi niya pinagbibigyan si Lee Kang-wee. Hindi naman makapaniwala ang isang estudyante na kahit sa huling pag-score ni Il-rak ay naging brutal pa ang ginagawa nito. Ngunit labis naman ang inis ni Lee Kang-wee dahil hanggang dulo ay ginagamitan pa rin siya ng lakas. Sa sandaling ito ay nakahanap na ng tiyempo si Choi Il-rak para makalusot. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakita ito ni Lee Kang-wee na pagkakataon. At nagawa niyang maabot at mastil ang bola sa kanya. Ikinagulat naman ito ni Choi Il-rak dahil nagawang makuha ang bola sa kanya. At sa oras na ito ay hawak na rin ni Lee Kang-wee ang bola. Ikinatuwa naman niya ito dahil sa wakas ay nasa kanya na rin ang bola. Subalit ipinahayag naman ni Choi Il-rak na, pinagbigyan lang siya nito kahit papaano ay mahawakan din niya ang bola bago matalo. Ngunit nagsaad naman ang isang estudyante na kahit na nagawa niyang makuha ang bola ay mahihirapan pa rin siyang maka-score sa laki ng height ni Choi Il-rak. At sa paghusga sa free throw na yun kanina, mukha siyang baguhan na manlalaro. Ngunit napapikit at napabuntong hininga na lang si Lee Kang-wee dahil sa kanyang naririnig sa paghusga sa kanya. At sa kanyang pagmulat ng mata ay naging seryoso ito at kailangan niyang makascore ngayon. At ito'y nagsimula ng mag-dribble. Naging seryoso naman si Choi Il-rak dahil hindi nito inaasahan na magaling ito sa paghawak ng bola. Sa pag-dribble nito ay pinapadaan nito sa kanyang hita. At naalala nito nang siya ay umuwi. Sa kanilang bahay ay sinabihan siya ng kanyang ina na palagi na lang ito gabi umuuwi. At sa sinabi ng kanyang kapatid sa kanilang ina kung bakit palagi siyang late na umuuwi. Dahil nagpa-practice ito sa pag-dribble ng bola. At sa oras na ito ay sumugod na rin si Lee Kang-wee ng mabilis. Ikinabigla naman ito ni Choi Il-rak dahil magaling itong mag-dribble at mabilis. At sa pag-practice ni Lee Kang-wee gabi-gabi, ay kanyang ipinapamalas ngayon sa court. At parang pinaglalaroan niya si Choi Il-rak sa pag-dribble. At sinabi pa ng kanyang kapatid na siya ay patuloy na naglalaro ng basketball. Dahil sa kada uwi ni Lee Kang-wee ay dumdiretso ito sa bakanteng lote. Tuwing gabi sa labas sa bakanteng lote, ay nagsasanay mag-isa bago umuwi. At kitang-kita naman sa kanyang mga mata na puno ng determinasyon na gusto niyang ma-master ang pag-dribble ng bola, ngunit siya ay mahina pagdating shooting sa skill. At sa sandaling ito ay nakahanap ng butas si Lee Kang-wee kaya mabilis itong sumalaksak. Sa ipinapamalas ng ating bida ay namangha naman ang mga estudyante dahil magaling siya sa pag-dribble ng bola. At sinabi nito sa kanyang sarili na kahit maliit siya ay hindi siya papayag na maliitin siya sa paglaro ng basketball. Subalit patuloy naman sa paglusot si Lee Kang-wee at pag-dribble nito. At sa isip-isip nito at 3 metro na lang ay pwede na siyang mag-score. At bigla na lang itong tumigil at isang matinding ankle breaker ang ginawa nito na ikinabigla naman ni Choi Il-rak. Dahilan para ito'y mapatid sa sarili niyang paa. Na hindi nito inaasahan na kanyang ikinatumba sa sahig. Nagulantang naman ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan at hindi rin nakaligtas ang dalawang kaibigan nito dahil hindi nila alam na magaling siyang mag-handle ng bola. Sa pangyayaring ito ay hindi nila inaasahan na nagawang mapabagsak ni Lee Kang-wee ang kanyang bantay sa pamamagitan lang ng kanyang pag-dribble. At sarkastikong sinabihan ni Lee Kang-wee si Choi Il-rak na gaano man siya katangkad ay kapag natamba siya ay lahat sila ay nasa ibaba nito. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena. At may isang lalaking labis ang kanyang pawis habang ito'y nagwo-workout. Ngunit biglang may kumatok sa pintuan na hindi nito inaasahan. Agad naman itong binuksan ng estudyante at kanyang ibinalita sa kanya na meron silang malaking problema. At sa nasa loob ito ng gym ngayon. Subalit hindi naman ito makapaniwala sa kanyang narinig. At agad itong nagbihis at nagtungo sa gym. At ilang minuto lang ay nakarating na rin ito at sinabihan niya ang mga estudyante na paraanin siya. Ngunit napatingin naman sa kanya ang mga ito. At agad siyang nakilala na isa siyang basketball team. Ang lalaking ito ay isang basketball captain na si Lee Dong-wee. At nakita naman siya ng lalaking nakapulang buhok at sinabihan niya ito na senior at bakit siya naparito. At kanyang ipinahayag na may nagsabi sa kanya na si Choi Il-rak ay mag-quit sa basketball kung matalo siya sa laro kahit 1 puntos lang. Agad naman sumang-ayon ito.
Ngunit sinabi pa nito na mukhang hindi iyon mangyayari, at ito'y nakakabaliw ang kanilang height difference, ay hindi man lang makalaban ang bata. Subalit itinanong naman ni Dongwi kung sino ang batang maliit na ito, dahil parang pamilyar sa kanya ito. Sa kanilang palagay ay dito na matatalo si Lee Kangwi dahil 1 puntos na lang ang gagawin ni Choi Il-rak. Ngunit hindi nila inaasahan na nagawang ma-steal ni Lee Kangwi ang bola. Hindi naman makapaniwala si Dongwi dahil nagawang makuha ng bata ang bola. Dahil dito ay kinabahan naman ang lalaking nakapulang buhok. Dahil kung sakaling makascore si Lee Kangwi ay mag-quit si Choi Il-rak sa kanilang team. At sa oras na ito ay sumalaksak na nga si Lee Kangwi. At sa bigla nitong pagtigil at isang crossover ang ginawa nito na ikinabigla ito ni Choi Il-rak. Dahilan para ito'y mapatamba sa sahig at napasigaw ang mga audience. Sa pangyayaring ito ay napahawak naman sa ulo ang lalaking nakapulang buhok at napanganga na lang ito pati na rin si Dongwi dahil isang matinding ankle breaker ang ginawa ni Lee Kangwi. Ang ankle breaker flashy move na nagagawang masira ang isang defender at nagagawa pa itong matamba sa sahig. Ikituwa naman ito ng mga estudyante. At isang nakakabaliw na pag-handle ng bola ang kanilang nakita at nagawa pang makuha na nito ng video ng isang lalaki. At sa oras na ito ay nag-jump shot si Lee Kangwi nang walang alinlangan. Ngunit hindi na nagawang makatayo pa ni Choi Il-rak at ito'y gulong-gulo sa sandaling ito at tanong nito sa kanyang sarili kung sino ba ang ating bida. At sa pag-shoot naman ni Lee Kangwi ay napasubre ito sa pagbitaw ng bola dahilan para hindi ito mashoot sa ring. Napatigil hininga naman ang tatlo dahil ang akala nila ay ma-shoot na ang bola at buti na lang ito'y hindi pumasok. Nadismaya naman ang ibang estudyante at sinabihan siyang hindi ito marunong mag-shoot ng bola. Ngunit ipinahayag naman ni Lee Kangwi na dribbling lang ang kanyang pina-practice. Hindi naman ito inaasahan ni Choi Il-rak ang akala nito ay matatalo na siya ng batang ito at buti na lang ay mahina siya sa shooting. Subalit sa sandaling ito ay napadabog na lang sa labis na inis ni Lee Kangwi. At nagsisisi ito na dapat ang kanyang ginawa ay layup para tapos na sana ang laro nila. Dahil ang nasa isip nito ay gumawa ng highlights play ngunit naging kahihiyan pa ang nangyari. Ngunit sa pang-aasar naman ni Choi Il-rak ay tinawag niya itong tuta para palapitin sa kanya. At bilisan nitong lumapit dahil excited na siya sa kanyang bagong alaga. Subalit nang gagalaiti naman si Lee Kangwi sa pang-aasar ni Choi Il-rak sa kanya. Ngunit si Choi Il-rak na ang lumapit sa kanya. At sarkastiko naman na sinabi ni Lee Kangwi na huwag siyang magkakamaling lumapit baka gusto nitong makagat at sabay tumahol ito. Ngunit wika naman ni Choi Il-rak na ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganon at huwag siya nitong kakagatin dahil siya na ang magiging amo nito. Sa kabilang banda, natawa naman ang nakapulang buhok na lalaki. Na ang dalawang siraulong ito ay halos sumakit naman ang tiyan nito sa kakatawa ngayon lang niya ito naranasan sa edad niyang ito. Ngunit napahawak naman sa mukha si Dongwi at wika nito na hindi biro ang kanyang pag-handle ng bola. At sa mga oras na ito ay kanyang naalala ang isang binatilyong magaling mag-dribble kung saan niya nakita dati ang batang ito. Nagmadali naman itong tumakbo para lapitan si Lee Kangwi ngunit pinigilan naman siya ng lalaki kung ano gagawin nito. Subalit inilabas na ni Choi Il-rak ang tali ng aso para atali niya si Lee Kangwi na ikinagalit nito. Ngunit biglang napalingon ito nang tawagin siya ni Dongwi at ito'y nagtataka kung sino ito. Agad naman nagsalita si Dongwi at kanyang sinabihan si Lee Kangwi na siya ay galing sa Numyong Middle School basketball team kung tama ba siya, at ang kanyang pag-dribbling noon ay mahusay, ngunit ngayon ay naging mas mahusay pa ito. At sa pangyayaring ito ay ikinagulat naman ni Choi Il-rak sa biglang pagsulpot ng kanyang captain at hindi nito inaasahan na nandito rin ito. Ngunit napakamot naman sa ulo si Lee Kangwi at kanyang itinanong kung sino ang lalaking ito. Agad naman nagpakilala si Dongwi at siya ay isang basketball captain at kung hindi ba siya nito nakikilala. At sa kabilang banda, ikinagulat naman ng dalawang kaibigan ni Lee Kangwi na siya ay dating basketball team noong middle school ito. At hindi nakakagulat na ang kanyang pag-dribble ay pang pro player pero bakit hindi siya makashoot ng bola. At dagdag pa ni Dongwi na sa bagay bakit hindi siya sumali sa basketball team nila, at siya ay inayang sumali sa kanilang team at makipaglaro sa kanila. Sa tinura naman ng captain ni Choi Il-rak ay labis itong nabigla sa kanyang narinig ay ibig sabihin ay magiging kasama niya ito sa paglaro ang kumag na ito. Ngunit nananatiling tahimik si Lee Kangwi at iniisip nito kung ano ang kanyang sasabihin matapos niyang marinig ang sinabi ni Dongwi sa kanya na sumali ito sa kanilang basketball team.
At makalipas ang isang araw at nalipat ang tagpon sa labas ng kanilang eskwelahan. At makikita naman natin ang video ng dalawa at mabilis na kumalat sa social media ang clip ni Lee Kangwi sa kanyang ipinamalas na pagdribbling. Isang 160 cm middle break ang ankles ng 2 metro giant. Nagawang niyang mapabagsak ito na isang maliit ngunit nakakakuryente ang clip na sumabog sa mga tanawin at atensyon ng viewers. Subalit sa nakita naman ni Lee Kangwi ay labis itong nagalit at kanyang sinabi kung sino nagsabi na siya ay nasa 160 cm lang, dahil siya ay nasa 167.8 cm. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang kaibigan na kahit na ganun ay nakakakuha pa rin siya ng tuneladang papuri. Sa kabilang banda, ang highlight na ito ay nakakuha pa ng atensyon sa Jongguang High head coach. Sa napanood ng matandang lalaki, ay nakuha nito ang kanyang atensyon sa ipinamalas ni Lee Kangwi. Ang matandang ito na isang Jongguang High PE teacher at coach na si No Wanggu.